mini waterfalls na gawa ng mga Hapon. Maraming deposito mga katiits. Tara, pag-usapan natin to. Okay mga katiits, magandang araw na naman sa inyong lahat, no? Luzon, Visayas at Mindanao at kung saan man makaabot ang video natin ngayong araw na to, no, mga katiits, no? So nandito na naman po ang inyong bro Alexander, no? Ang inyong katiits at magsishare na naman tayo ng kaunting kaalaman at kaunting mga diskarte, no? Sa larangan ng ating pagtitiits, no, mga ka-treasure hunter, no? So tara mga katiits at samahan nyo ako ngayon araw na ito, no, sa maiksing oras na pag-share ko ng video sa inyo at sana ay makapulutan nyo kahit kaunting idea man lang, no, mga katiits. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon mga katiits ay itong isang mini waterfalls, no, na ipinasa sa atin ng katiits natin, no. So ito daw pong area na to mga katiits ay marami nang nakakuha, no, sa baba ng waterfalls na ito, sa sapa na yan, no. Pero itong waterfalls na to hindi nila sigurado kung may mga nakakuha na, pero sa tingin ko mga katiits ay mayroon ng mga nakuha dito, pero hindi lang nila nakuha lahat, no, mga katiits. So dito mga katiits ay ipapaliwanag ko sa inyo, no, kung ano ba ang mga dapat na gawin dito, no, at para matrace natin or malaman kung saan ang mga deposito nakatago sa ganitong plastada mga katiits. Alam nyo ba mga katiits na ang ganito kasing plastada mga katiits ng mini waterfalls na artificial, no, or gawa ng tao ay mayroon to talagang mga marka na dapat nating malaman or masundan, no, para sa paglulocate ng mga deposito sa ganitong plastada mga katiits. Siyempre dahil ito ay isang man-made, no, mga katiits, or artificial lamang na gawa ng tao, siyempre mayroon silang ginagawa na replika, no, o kaya ay mga marka na magsasabi kung saan talaga inilagay ang mga deposito niyan, no, mga katiits, kasi nga man-made ang ganito eh. So dito mga katiits, ayan, no, makikita nyo dito, ayan, yan po ang mga plastada niyan mga katiits, at ito, yan po ang unang layout, no, mga katiits, at ito ang pangalawa mga katiits, ayan. So mamaya yan po ay ipapaliwanag ko sa inyo one by one, no, mga katiits. So lahat kasi yan ay may kaugnayan sa bawat isa, yung mga marka na yun at ang plastada mismo ng waterfalls na ito. Okay mga katiits, so panoorin natin ulit ang video mga katiits. Ayan, so dito natin uumpisahan, no, mga katiits, at medyo naka-slow mo po ang video na yan para makita ninyong maigi. Okay, so mga katiits, so dito mga katiits, so yan, kung nakikita nyo yung portion na yon mga katiits, ayan, yan po yung una-una ko kaninang nilagyan ng marka, no, na binilugan ko mga katiits, at yan ay tumutukoy doon kanina sa triangle na bato sa baba niyan. So tatlong direksyon ang unang tinuturo ng batong yun mga katiits kanina. So isa na yan, yung nasa wall na yan, na unang target spot, no, yung area na yan dito sa mini waterfalls na ito. At pangalawa dito mga katiits, itong parang hagdan na ito mga katiits na paakyat sa taas ng mini waterfalls, ayan. So tingnan nyo itong mabuti mga katiits, pati ang mga wall na yan, oh, ng parang hagdan, no, mga katiits. So tingnan nyo mabuti dahil ito ay mayroong replika na layout, no, na ipapakita ko sa inyo mamaya. So makikita nyo dyan mga katiits na parang may butas na, no, mga katiits. So hindi natin sure kung nakuha na nila dyan ang isang deposito mga katiits, no. So ito mga katiits, so tingnan nyo mabuti, ayan, yan, oh, mayroon dyan parang mga box type, no, mga katiits, na nasa wall. Yan po mga katiits ay isa sa mga target spot
na aking ipapaliwanag mamaya sa inyo mga katits. Ayan. So itong malapad na ito mga katits, sa baba na yan, yan ay isa rin sa mga possible na target spot dahil nakalagay yan doon sa layout na ipapakita ko sa inyo mga katits, no? So pagmasdan yung mabuti mga katits, ganito ang dapat na ginagawa natin kapag may mga ganitong plastada, no? Unahin natin kaagad ang plastada ng area, no? Pag-aralan nating mabuti bago natin titingnan yung mga marker, no, o mga marka kagaya nitong mga hole na ito mga katiits. Ang mga hole na yan, ang ibig sabihin yan kapag ganito ang plastada na waterfalls, ibig sabihin yan mga katiits ay bagsakan ng tubig, no mga katiits. Ayan. So mamaya doon mga katiits, no, so ayan, no, may mga legit na mga guhit pa mga marker yan mga katiits. So mamaya mga katiits ay maliliwanagan kayo kung paano ito ititrace ang mga deposito nito dahil nga may mga marker ito mga katiits na magsisilbing layout sa ganitong area mga katiits, no? So mamaya isa-isahin natin yan, kaya ipinapanood ko sa inyo muli ang video mga katiits, no, sa slow motion kasi para makita ninyo. So iyan mga katiits ang unang layout niyan mga katiits. So yan, kitang-kita nyo, di ba? Yan na yung hagdan, ayan, no? Yan, sa may bagsakan ng tubig yung hagdan. Yan ang wall. Ito naman yung wall mga katiits. So dalawa to mga katiits na layout na nakita ko na tinamaan ng video ng katiits natin. At sakto rin, ayan, no? Ito ang pangalawang mga katiits. Ito rin ay tumutukoy sa wall, no, ng waterfalls doon sa may parang hagdan. Yan, no? Nakikita nyo ba yan? Yung parang nakaukit na box. Yan mga katiits. Yan po ay tumutukoy din doon. Sa tabi ng box na yan, may nakaukit na reverse arrow mga katiits. Nakaturo yan doon sa may bagsakan ng tubig. Yan ang tinutukoy niyan mga katiits. Ito pong mga layout na to mga katiits ay malaki ang kaugnayan doon sa mismong waterfalls dahil yan ay tumutukoy sa mismong plastada ng kinalalagyan ng mga deposito. Kaya ipinapanood ko sa inyo ang video ng waterfalls at itong mga layout niya mga katiits dahil yan lang ang susi para matrace natin ang deposito dyan. So maraming deposito to mga katiits. Sa tingin ko baka may nakuha na dito pero sa tingin ko hindi nila naubos. Yan po ang isang target dyan, no, napansin ko dyan. Ayan, sa mismong bagsakan malapit sa gilid sa may wall, no. Ayan. So lahat ito mga katiits ay detalyado yan doon sa pinakita kong sinasabi ko sa inyong layout. At eksaktong eksakto yan mga katiits. Ganyan dapat ang inyong gagawin kapag may ganitong klase ng plastada, no mga katiits. Kabisaduhin ninyo ang plastada ng waterfalls dahil ito ay mayroon mga marker na ibibigay sa inyo mga katiits. Ayan, no, yung tipong parang hagdan niya mga katiits na pababa. Ayan. Kumpleto at detalyado yan mga katiits dyan, no. Dyan lang kayo paikot-ikot. At yung malapad na yan mga katiits, na hugis heart, yan ang isa sa mga target dyan mga katiits. Okay. Okay, so mga katiits, umpisa natin dito sa triangle na marker na ito, no mga katiits, no. So yan siya, yan. So yan po yung dalawang unang target dyan na may papakita ko sa inyo, no mga katiits. Ayan. So bali tatlo ang tinuturo niyan pero dyan lang kasi sa dalawang wall ang unang nakita natin mga katiits. So possible yan mga katiits, no. So sana masundan ang nagbigay ng video sa atin, no mga katiits. Okay, so ito po yung pangalawang layout mga katiits. Ayan. So pagmasdan yung mabuti at yan po ay mismo nasa waterfalls din. Ayan. So isang bagsakan ng tubig at parang hagdan. Sa taas niya mayroong may parang square box na tinakpan. So dyan din yan mga katiits at sure ball yan mga katiits. Ayan, no. Yan. Yung heart na bato mga katiits at sa baba niya bagsakan, sa gilid ay parang hagdan mga katiits. Sa mga wall niyan mga katiits ay possible pang mayroong mga giveaway, no. So ito po yung pangalawa mga katiits, na layout. Ayan. Wall type din ito mga katiits, malapit din doon sa mismong bagsakan ng tubig, no. Ayan, no. So yan na siya mga katiits. May reverse arrow yan mga katiits. So nandun din po yan, no mga katiits. Ayan siya, Yan.
So hindi ko lang alam mga katiits kung yung butas na yan ay nakuhaan na ng deposito, pero hindi nila nakuha lahat dahil mayroon pa tayong mga nakikitang target spot. Ayan. So yan siya mga katiits, no. Napakasimple lang po no mga katiits. Okay, so yan lang po kadali mga katiits, no. Ang pagtingin natin sa plastada na ito ng waterfalls na yan. So kagaya ng sinabi ko sa inyo mga katiits, pagmasdan ninyong mabuti ang plastada ng waterfalls, no. Lalo na kapag alam ninyong hindi ito pangkaraniwan at sa tingin nyo ay parang ginawa ng tao mga katiits. So ganun lang po kasimple mga katiits, no, ang ating pag-uusapan or paliwanag natin sa mini waterfalls na yan, no, mga katiits. Okay, so sa pagtatapos po ng ating video mga katiits, no, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, no. At ako po ay nagpapasalamat dun sa mga bagong subscriber natin, no. So mabuhay tayong lahat, no, mga katiits, sa ating mga treasure hunter dito sa Pilipinas. Okay, so maraming salamat sa inyo mga katiits. Hanggang sa muli, no, mga katiits, ay samahan nyo ako ulit sa aking mga panibagong video. Maraming salamat. Thank you.